Hey guys, what's up? My name is Janwin and today pag-usapan nga natin itong pagiging super galante ni Idol Rafi. Oh my God. Ilan ilan ahensya na ba ang inofera niya ng confidential fund? Grabe, no? Super galante siya, no? Pero iba yung ano niya eh. Iba yung offer niya. Siya nag-offer siya sa DMW, sa CHR, pero issue sa kanya ang DepEd. Anyway guys, even before we get into that, I just want to make a quick highlight dito. No? So yesterday nga, nag-post nga po tayo ng isang video. This is actually a social issue, kung tutuusin. No, I just want to hear kung ano yung mga naging comment ng ating mga kababayan tungkol dito sa issue na 'to. So basically alam niyo naman na yung kwento dito. So meron pong na-interview at, sinisisi niya po ang gobyerno na wala daw silang makain only because mataas daw ang bilihin. Um, Paano daw yung 10 anak ta's walang trabaho, mataas o mababa ang bilihin kung wala naman din talaga kayong pambili, 'di ba, at nakasahod ang mga kamay ninyo sa gobyerno o kung kanino mang kamag-anak ninyo. Definitely pare-pareho lang ang kalalabasan niyan. Anyway, so ito nga, basahin natin yung mga comments dito. Yung pinin natin 'no, comment of the day, 'yan, si Ma'am MJ1802. Sabi niya, "Typical Tulfo Fanatics, tamad magtrabaho. Gusto lang umasa sa ayuda, hindi ko naman nila lahat 'yan," sabi ni MJ. "Pero maraming ganyan pala din wala palang makain panay ang pagpapadami ng anak, tapos gusto isusubo na lang ng gobyerno sa kanila ang makakain nila habang sila tanghali na gumising at gabi inuman hanggang dita o bambote. Huwag kayong nagrereklamo kung wala kayong makain. Ang gawin ninyo, magtrabaho kayo at iwasan ang pagpapadami ng anak." Yan. So may ano siya 'no, 'di ba hindi na tinapos ni MJ ang kanyang sentence. Sabi naman dito ni Ma'am Risa, ay Miss Rosany, yan. Ayon sa kanya, korek ka diyan, marami sa kanilang mahihirap na masisipag magreklamo. Maseselan pati pumili ng trabaho. Ang gusto pa ng iba sa sweldo, gusto pa ng iba sa sweldo tapos madaming benepisyo tapos ayaw naman kumilos. Sa isang pamilya mahirap na may 3 adults na may kanya-kanyang magtatrabaho. Isa lang ang totoong masisipag magtrabaho na maayos, kung iba either nang-scam o gumagawa ng paraan para makakuha ng tulong sa gobyerno. Yeah, I totally agree with this one. Gumagawa ng paraan para makakuha ng tulong sa gobyerno. Come to think of it, ano, eto talaga maiinis kayo dito sa sasabihin ko na 'to, but this thing, nangyayari po ito. Yung mga nag-a-apply po ng 4Ps, okey? Ito, ano 'to, personal knowledge ko ito. Okay, hindi na personal experience but meron akong personal ano, knowledge. Um, yung nanay pinalabas na single father yung kanyang asawa 'no, habang ginagawa yung kanilang case study dahil nag-a-apply nga ng 4Ps. Kaya pala 'tong nanay, humiwalay dun sa kunyaring PWDing asawa na may 5 anak, and in truth, yung ibang anak na so basically nakakuha sila ng 4Ps, okey, na-qualify sila pero hindi po sila hiwalay, it's just that yung tatay, nakulong sa pagiging drug pusher. So nung nakalabas yun yung ano nila. Another thing is that kahit na sila ay 4Ps na beneficiaries, yung iba nilang mga anak, 5 yun, watak-watak yung mga anak nila. Yung iba pinaampon, nilagay sa mga NGOs para may makain. Is this even proper, 'no? Outright na panloloko 'yan. So tama nga yung sinabi rito ni Miss Rosany, okey? Kaya nakakainis. Hindi lahat po ng nasa 4Ps, deserve nila ang pagtanggap ng ano,
ng tulong na yan. Sabi rin niya rito, in my opinion, kailangan kasi ng bansa natin na mas maraming tao ang nagtatrabaho sa mga kumpanya, sa mga businesses, sa gobyerno para mas maraming sumisweldo. Mas madami ang income generating individuals nang sa ganun may chance na bumaba ang presyo ng mga bilihin dahil mas marami ang may kapasidad bumili. Exactly. Mas dadami ang pondo ng gobyerno, mas makakalaban sa merkado ng ibang bansa kahit anong sipag sa pagtatrabaho ang gawin ng iba, mas madami pa rin ang ayaw talagang magtrabaho. Kung ano-ano ang dahilan pa ng sinasabing bakit hindi sila makakuha ng trabaho, pero ayaw lang talaga nilang magtrabaho. Ayaw mahirapan, ayaw mapawisan, etc. Tamad magtrabaho ng tama. Tamad mag-isip ng tama. 'Di ba? So, dahil diyan, isang tan mark sa'yo. Kuha pa tayo ng isa. Eto, sabi ni Monhil Vano, 6918. Ako man ay bumoto rin kay BBM dahil naniniwala ako sa kakayahan niya ng pagpatakbo ng maayos ng gobyernong ito para di ako mamalimos sa gobyerno para mairaos ko ang pangailangan ng bituka ko. May 3 estudyante rin ako. Gamitin mo lang ang tamang pera, pinagpaguran mo, makakaraos ka at di ka magaganit ng kung sino mang politikong ambisyoso. Exactly. No, I love the way it is. 'Di ba? Actually, guys, share ko lang sa inyo, no. I have a professor from Ateneo Law School, and her name is Attorney Nash. I believe she's connected with um Supreme Court. Okay? Sabi niya, basahin ko daw yung librong Grit. No? This one. So itong sinasabi ni Sermon Hilvano 6981 is about this. Grit. So every now and then when I feel so low and bad, I open the book and read. Kaya pagkapasa ko ng bar exam, ide-dedicate ko yung bar exam na yun sa kanya. Mabait, magaling, matalino, pero mapakumbabang abogado. Napakagaling. Nakakatuwa siya. Anyway guys, ayun. So, punta na tayo sa ating main topic. Again, maraming salamat po sa mga nag-comment. 'Di ba? Ayan. Huwag po nating isisi, ulitin ko sa gobyerno ang ating kahirapan. At huwag din po natin iasa sa isang politiko ang ating kaginhawaan. Number 1 po na sana hindi nyo hinahayaan matapatan kayo ng presyo. Okay? Kasi pag natapatan kayo ng presyo, ibig sabihin walang halaga ang inyong dignidad. So guys, punta na tayo sa ating main topic, si Idol Rafi. As you can see naman, if you remember, nagkasagutan nga sila hindi naman on the negative, okay? Pero inaano nga ni Idol Rafi yung CF, no? Confidential fund ni VP Sara. And he was demanding something. No, yung pagpapatigil ng pagkokolekta ng contribution sa PTA, which is basically it was stressed by another commenter dyan sa ating comment section. And inaano niya na sinasabi niya, okay, ito sinasabi niya na dapat na may power daw si VP Sara. Unang-una sa lahat po ng organization na merong mga project, meron po tinatawag na contribution. And it is unconstitutional, to be honest with you, dahil nasa guaranteed rights po natin na magkaroon po tayo ng mga organization. Okay? Kaya ang challenge dyan kay Idol Rafi, gumawa siya ng batas na magpapatigil kung gusto niya, specifically sa PTA, na magkaroon ng mga contribution. Legal po ang paghingi ng contribution. And hindi lang naman po PTA yung humihingi ng contribution. Every single organization na meron pong mga pa-project, they need financial support coming from its member. And it's very,
very normal na humingi po ng contribution. Few days ago, kabibigay ko lang ang contribution ko para sa darating na bar ops, no? Council fee namin. Pwede ko ba sabihin sa council, ayokong sumali, ayokong magbigay ng contribution dyan. Diba? At the end of the day, pare-pareho lang din naman kami makikinabang. Natatawa nga ako, sabi ng isang friend ko, at saka ng mga kaibigan natin sa TikTok, gaya ni Tick Walls, PH, ni Tito Rain. Kung may issue si Raffy Tulfo, kung may issue si Idol Raffy sa contribution, dapat hindi na tayo magbigay ng taxes natin. Hindi na tayo magbigay ng mga hinuhulugan natin sa SS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth. Those are contribution. Bakit pagdating doon, walang nagrereklamo? And by the way, it is mandatory by law kung ikaw ay employed. And definitely, hindi naman, voluntary naman, may tinatawag na voluntary pag ikaw ay unemployed or self-employed. Na gusto mo lang maghuhulog doon and eventually magamit mo in the long run. Diba? Halimbawa, if you want to take a loan from Pag-ibig, since you're a member dahil nagbibigay ka ng hulog. Same thing with SSS. There are certain benefits coming from SSS because of your contribution. You are a member, so you reap the fruit of your contribution. Eventually, gagamitin mo siya as pension. Same thing with PhilHealth. Parang pag nagkasakit ka, you go to any hospital accredited by PhilHealth, you get certain discounts, 'di ba? So it's the same logic, 'di ba? It's the same understanding pagdating din sa PTA. Niyo yung point ko. 'Di ba? Well, actually, hindi ko na kailangan explain yan because, 99.9% of everyone na nanonood dito is alam naman yan at talagang naiintindihan nila yan. 'Di ba? Yun nga lang, pagdating sa PTA, hindi nila yan parang hindi nila ginagawang mandatory. Kung meron at kaya, then go for it. Kung wala, okay lang din. Anyway, going here, no? Grabe yung pag-aalok ni Raffy Tulfo pagdating sa confidential fund. Okay, bigyan natin example, DMW. Para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, piniperahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer. Okay. Dito pa lang, no? Okay. Dito pa lang. Hindi ko alam kung naiintindihan ba talaga ni Raffy Tulfo kung ano ba talaga ang use ng isang confidential fund. Well, for starters, ang confidential fund, maliban sa nagbabayad ka ng tao so that you can gather intel informations, parang yung application ng intel information coming from DMW is talagang nakakatawa. Bakit? Unang-una sa lahat, paano ba nangyayari talaga ang human trafficking pagdating sa mga OFW? Una, kasalanan din yan ng mga nasa airport. Okay? I remember yung mga escort service back then. They pay as little as 10,000, 25,000 para lang mapalusot ang isang ibibigay sa immigration officer yung pangalan, papipilahin, then may certain day na dapat siya mag-fly. Doon sa binibigay nila, they only have to pay an X amount of money from one immigration officer to security. May nag-alok sa akin yan. Pero hindi ako. Sabi ko, hindi ako interesado dyan. So, alam ko yung mga ganyang lakaran. Illegal recruitment. Alam nyo ba kung magkano ang bond ng isang recruitment agency rito, pa-abroad? 1 million.
And we're talking about 2010, 2011. I'm not sure kung tumaas na yun ngayon o yun pa rin yung presyo niya. 1 million ang bond mo. And then every time na nakakatanggap ka ng job order, ipapa-verify mo sa kanila, ipapa-confirm mo, blah, blah, blah. Pag okay na, saka ka pa lang pwedeng mag-post na ikaw ay nag-hire ng mga ganitong positions. Bakit kailangan mo ng Intel Fund para dyan? 'Di ba? Hindi ko makita yung point na bakit kailangan mo kumuha ng Intel Fund or confidential fund para sa DMW. Threat ba sa national security yung activity na ginagawa ng DMW? Hindi gaya ng sa, what do you call that? Ng DepEd. Pag hindi yan nalipon, mag-e-end up tayo na magkaroon ng insurgency. Tapos ang gagamitin nila ng mga sundalo nila yung mga kabataan natin. Which is, by the way, nangyayari na. Matagal na pong sakit ang illegal recruitment. Alam mo kung bakit hindi matapos-tapos yan? Hanggat meron nababayaran na tao sa airport, sa immigration. By the way guys, no, hindi lang immigration, pati security. Binabayaran din. Ganun ang distribution nila. 'Di ba? Hindi po yan lahat kasalanan ng immigration officer. Mga kinakaibigan ng mga nasa security, mga tao ng airport. 'Di ba? So, hanggat meron nababayaran, kahit magpa-intel-intel ka pa dyan or confidential fund para imbestigahan yan, wala rin. Sila-sila rin magtutulungan eh. Do you really think yung mga yan hindi alam yung paano ang galawan? I doubt it. So, ano yung point bakit inaalok ni Raffy Tulfo ang DMW ng confidential fund? Kasi siya yung chairperson ng committee sa migrant workers. So, nagpapabango siya sa DMW. Sana DMW, bilang kayo ay under ng executive, no? You function independently. Ang connection nyo lang kay Raffy Tulfo siya yung gumagawa ng mga batas. The question is, ano bang batas na nagawa niya para protektahan ang mga OFW? So far, wala. Diba? Oh, CHR. Sino mga agency ng gobyerno? We will welcome that po, Your Honor. Right Dapat now, meron. 1M lang po. Kaya lang kung pwede pong itaas para po mas makatulong Taasan. po kami. May mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino ba mga ito at paano natin makahuli? Well, for starters, nag-agree ako na ang CHR dapat merong confidential fund. Bakit? Maraming mga kaso ang pinasa sa kanila ng AFP. Around 4,000 cases ng human rights violation ng CPP, NPA, NDF. So tama lang talaga na magkaroon sila ng confidential fund. Now, the big question in mind, no? Bakit ba parang inaalok ni Raffy Tulfo ang mga confidential fund sa mga ahensya na eventually pakikinabangan niya? CHR, DMW. Yung akala mo nang aalok siya ng rice cake sa mga bisita niya. Kahit naman hindi kailangan. Kasi may hawak na rin silang rice cake. Gets mo? Yung parang ang dating, eto guys, ako lang ba o mapapansin nyo rin? Okay? Parang ang dating, nagpapabango si Raffy Tulfo, kinukuha ang loob ng mga ahensya na to through confidential fund.
Because at the end of the day din naman, hindi siya mag-a-approve ng mga budgets na 'to. Lower house pa rin ang mag-a-approve ng GAA. Hindi lang siya. And among the senators, hindi lang din naman siya ang nag-iisa diyan. No? Kung tutuusin nga, outcast siya eh. He's not even part of the majority. He's not even part of the minority. He flies solo. Remember the other video that I showed you? Sa pagmumukha lang na right into their faces. Yung pagki-credit grabbing niya, 'di ba? Hindi lang nakakatawa, nakakasuka. Saan ka nakita ng isang tao harap-harapan kini-credit grab yung pinaghirapan mo? 'Di ba? Saludo tayo kay Idol. Si Idol lang ang may kakayanang gumawa niyan. Imaginin mo, pagmamalaki niya na dahil sa kanyang mga sinulat, sa mga nilabi niya, kaya pinagbigyan daw ng EU. Sabay sasabihin ni Senator Coco Pimentel, akala ko ba sila presiding officer, tsaka si BBM. Bakit kayo nabibilib sa mga taong ganyan? 'Di ba? Gagamitin ng confidential fund para makakuha ng suporta. Gagamitin aalokay ng confidential fund sa isang ahensya na hindi naman nila hinihingi or hindi nila kailangan. 'Di ba? Remember? There's this one news na tinanong, I think it's PAGCOR. May confidential fund pala kayo. Ang laki-laki ng kinikita nyo. Malaki-laki ang confidential fund nyo and yet hindi nyo pa rin mahuli ang mga illegal gambler. Another example, punta tayo sa Ombudsman, Office of the Ombudsman. Nung nakakatipid, ang Office of the Ombudsman sa paggamit ng kanilang confidential fund issue. Tapos imbes na dagdagan or retain, gusto pang bawasan. 'Di ba? Itong mga natin, they're very weird. Ngayon, nakahanap na sila ng paraan kung paano nila makukuha na ng utang na loob ang ibang ahensya. Through GAA. Through their budget. Tama ba yun? 'Di ba? Tayo pa namang Pilipino, lalo na sa government. Ang lakas ng dyan eh. Yung politika, pinopolitika mo palalo. Ano sasabihin ni Idol Rafi? Balang araw. Sinuportahan ko confidential fund mo eh. Ang hilig pa naman nito maningil. Ang hilig pa naman nitong sabihin at sa sarili niya na tinulungan naman kita. Ganito, ganyan. Wala nga siyang ginawa kundi pag malaki na naging broadcaster siya for an X amount of years, pag malaki niya na tumutulong siya napanood ko nga isang video niya nasa live lang. Alam mo, madalas kasi ako silent viewer ako ni Attorney Libayan eh. Naalala ko yung isang video ni Attorney Libayan, sinabi niya, galing pala sa bulsa mo eh. Di ba sabi mo wala kang pera? Sabi ni Attorney Libayan. So, binibigay mo kung galing sa pera mo. Tapos, sasabihin mo wala kang pera. Tama ba yun? Tama ba yung pinapaikot-ikot kayo ni Rafi Tulfo? Na hanggang ngayon, ayaw niyong tanggapin. Nagamit na gamit kayo ni Rafi Tulfo. Diba? Bentang-benta sa inyo yung mga, niya eh, pabuladas niya. Parang alam na natin yung takbo ng mga gawain ni Rafi Tulfo. RTIA pa lang.
ngayon dito dahil hindi nga niya alam kung anong trabaho niya. 'Di ba? Kung ano-anong mga pinagsasabi. Anyway guys, again, thank you so much for watching. Doon po sa mga nag-comment, maraming salamat po sa inyo. Hopefully, may natutunan sa inyo yung mga taong nakakabasa ng inyong comment. Sana through your comments din, may nakakapag-isip, meron nakakapag-decide kung paano nila gustong baguhin ang mga buhay nila. And definitely, sana marami pong natututo sa mga comments ninyo. I'm very sure marami ring bumabasa niyan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-share ng inyong opinion tungkol sa mga issues na nilalatag natin dito. Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Oh, by the way, you know the drill. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Para lagi po kayo notified, para po kayo laging updated, always click the button, no? All, no? Pagdating sa Facebook, paano ba 'yon? Pagka-subscribe niyo po, i-ano niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated. Bye guys.